Hello po mga ka-wifey! Welcome to my channel. First of all, kung kayo po ay nag-a-apply na ng spouse visa and you want to know how to get your UK spouse visa in one day without solicitor, this video is for you! Before I start, congratulations po sa inyo kung kayo po ay wifey or hubby na ikinasal dito sa UK. Congratulations po! Welcome to the UK! Yung mga ibibigay ko po sa inyong checklist is based po sa aking experience, okay? Hindi po ako immigration officer or I don't have any knowledge of immigration rules. Lahat po ng aking ipinasa is based po sa aking mga isinagot. So, lahat po yan is based po sa aming research sa gov.uk Home Office website. Situation ko po ay single ako before, I was never married, wala rin po akong anak. Yung asawa ko naman po, ang situation niya is divorced siya and pension siya, wala na siyang trabaho, retired na siya. And ang source of income namin is rental properties. Ang ibibigay ko pong breakdown ng documents is based po sa aming situation. So kung ang situation nyo is pareho sa akin na single din before at yung husband is divorced at may pinapaupahang property as source of income, and kung retired na rin siya, ito po yung mga ibinigay sa amin na requirements. So, I hope this video will be helpful for you if you have the same situation as mine. So, dire-diretso na tayo, no? So, by the time that you're watching this video, I'm sure na nakapag-apply na kayo sa gov.uk website at sinabi na po sa inyo na i-upload na ninyo ang inyong documents. So, kapag natapos na kayo doon sa site na yon, magkakaroon na kayo ng document checklist like this. So, yung binura ko na lang po yung mga private information. So, yung document checklist na ito po yung guide ninyo para kung ano yung i-upload ninyong mga documents. So, in my case, marami akong pinasa. Yung checklist ko po kasi naging dumami siya dahil based po yun sa sagot namin sa aming spouse visa application. Bali, ang bibigay ko sa inyong checklist is yung mga ipinasa ko based sa sagot ko. Okay? Okay, so first of all, yung passport. Importante yon kasi ikaw yung applicant. So, passport mo yung kailangan. Yun ang number 1 priority doon. Okay? Ang pangalawa po is yung rental agreement or contract for income from property rental. So, yun po yung kailangan ninyo, yung rental agreement or your contract mo dun sa mga tenants mo or like your tenancy agreement. So, in our case, we submitted 3 na tenancy agreement na nakaupa po sa amin. Also, binigyan din kami ng relevant declarations or third-party consent to request verification checks. So, 3 po yung consent letters na binigay po namin, yung sa third party, tapos yung sa sponsor, tapos yung sa akin, yung consent from me na galing sa akin. So, ako lang yung nakapirma doon. Yung sa consent na for third party at saka yung sa sponsor is yung husband ko na lang. Kasi wala naman na akong magulang na third party na mag-a-approve na talagang pinapayagan niya akong magpakasal o siya pumapayag siya magpakasal sa akin at ako din pumapayag na magpakasal sa kanya. So, yun yung consent na yun. Also, evidence of immigration status in the UK ng partner ninyo. So, kung ano po yung status niya, yun po yung ipapasa nyo. Ang status po ng husband ko is British national siya by birth. So, ang ibinigay ko po ay ang kanyang passport. Okay, so magsasalamin ako kasi malabo ang mata ko. Yung sunod is confirmation that the person and their partner jointly own a property for which rental income is received through either a copy of the title deeds of the property or the title register from the land registry or a mortgage statement for income of property rental. So, ang binigay namin dyan is yung
yung aming land registry and completion certificate. Yung completion certificate, ang ibig sabihin po nun is yung inyong property ay nakasunod sa safety regulations ng building. Tapos yung land registry is yung updated na registration ng inyong property na nakapangalan na talaga yun sa inyong sa owners, like for example in my husband's name. So nakapangalan yun sa kanya. So yun yung proof namin na ibinigay para patunayan namin na talagang amin yung property at doon yung address ng contract ng tenancy agreement ng mga tenants namin. Same address doon sa property. So yun yung binigay namin. So certificate, completion certificate at saka land registry. So yun po yung proof namin na pinapaupahan talaga namin yung property na nakapangalan sa asawa ko. Yun po. Make sure lang po na yung address po ng land registry na ipapasa ninyo at yung completion certificate, nagmamatch po siya sa rental agreement ninyo doon sa tenant ninyo kasi check po nila, ipapasa niyo po kasi yun. So, dapat nagmamatch lahat yun, guys, ha? Next, evidence of council tax cost for the accommodation in the UK where you live or will live. So, yun, council tax, yung latest. So, make sure na ihingin nyo po yung sa asawa nyo na bigyan kayo ng latest na copy ng council tax para evidence yun na talagang nagsasama kayo sa isang bahay. Also, make sure na wala na siyang discount kasi pag single po yung husband niyo dito sa UK, meron siyang discount pero since tineclare niya na magkasama na kami ng isang bahay, wala na siyang discount. So, hingin niyo po yung latest na council tax. So, yun po, council tax. Okay, next. Since na-mention ko yung husband ko is pension, nakaka-receive siya ng pension dahil retired na siya, ang sinubmit po namin is yung private pension document under his name, tapos may account number yon. So, check nyo po yung account number na yon. Magre-reflect yun either sa P60 or dun sa kanyang private na pension. Kasi ang asawa ko meron siyang private pension. So, yun, dalawa. So, private pension from private pension, P60, tsaka yung private pension na isa pa. So, dalawa yun. Okay, next, bank statement. Yung bank statement, it says personal bank statements for or from the 12-month period prior to the date of application, showing the income was paid into an account in the name of the person or of the person and their partner jointly for income for property rental. So, ang ibig sabihin po niyan, kailangan po niya yung bank statement kung saan pumapasok yung rental income. And dapat yung rental income na yon nakapangalan sa kanya or kung joint account na kayo, nakapangalan yun sa inyong dalawa. So, in my case, hindi pa siya nakapangalan sa akin. So, sa asawa ko lang siya naka-name yung property. So, yun, sa bank account niya lang. Ganun po. So, bank account, bank statement kung saan pumapasok yung income ng inyong rental. Yan po. Next is your marriage certificate, yung latest po. Siyempre, kasi dapat nakapangalan dun yung pangalan mo at saka yung pangalan ng asawa mo. So, make sure na yun po yung isasubmit ninyo. Latest po, ha? Next, divorce papers. Yung divorce or dissolution certificate between yung pangalan ng asawa nyo tsaka yung dati niyang asawa. So, dapat nandun yung name na yun. Ipapasa nyo po yung divorce document na yun. Okay, ito na yung medyo mahirap. Hindi naman mahirap, pero ito yung requirement na binigay nila sa akin na ipasa ko daw yung correspondence letter. So, babasahin ko guys ha, medyo mahaba ito ha. Items of correspondence addressed to Miss Rowena, which is me, at the same address as evidence you have been living together since your last grant of leave in this category or from the date you first started living together covering the last 2 years. You must provide at least 6 items of correspondence addressed to you and your partner jointly or in both your names. The dates of the items of correspondence should be spread evenly over the whole 2 years.
Guys, nung nag-apply ako ng spouse visa, hindi kami nagsama ng 2 years. Kaya, ito lang siguro yung standard na binibigay nila. I'm not sure, pero binigay ko talaga, kinumpleto ko yung 6 correspondences, guys. Pero meron akong pinanonood na YouTuber na ang sabi niya is isa lang na yata ang binigay niya or dalawa. Ang pangalan niya is Mr. and Mrs. Wright. Siya yung pinanood ko before. So, hi sa'yo if you're watching. So, yun, isa lang yata yung binigay niya as far as I remember. But ako, kinumpleto ko yung 6. So, ito yung isasabihin ko sa inyo, ha? Okay, guys. And, ang pinakita ko po is ito yung envelope ng Monzo account. So, bubuksan ko, no? May address kasi siya, ito. Ito yung address ko. Naka-address to sa pangalan ko at yung bahay namin. So, ito nakuha ko yung aking Monzo account. Tapos, nandiyan yung card. So, in-scan ko itong envelope. Itong envelope, in-scan ko. Plus, itong paper na ito na to prove na talagang galing siya sa Monzo. Tapos, nilagay ko yung card ko dyan. So, sabay-sabay ko siyang in-scan ng nakaganyan. Tapos, A4 size siya. So, number 1 yon. Correspondence 1, tinitle ko siya as Correspondence 1, Monzo. Correspondence 2 ko naman is yung aking EE na billing statement. So, in-scan ko din to. Kasi nandito naman na yung address. So, clear na yan na nandyan yung pangalan ko. So, nagpagawa ako ng nag-subscribe ako or nagpa-register ako ng EE. So, dalawa na. So, EE, tsaka yung Monzo. Naka-address yun. May pangalan ko yung address. Pangatlo, yung aking letter na galing sa Cornwall Council. Ito yan siya. So, from Miss Rowena and my husband's name. Yun yung pinasa ko na document. So, naka-address yung pangalan ko doon at tsaka yung pangalan ko tsaka yung pangalan ng asawa ko. Magkasama sa isang address dun sa Cornwall Council na statutory wedding appointment. Ano po yung pinadala ko? So, bali 4 na yun, no? So, 1, 2, 3 pala. Sorry, 3. So, 3. So, EE, phone bill na nakapangalan sa inyo, yung Monzo account or any account na inopen ninyo, basta nakapangalan sa inyo, yung pwede rin yung council na nagpadala sa inyo ng letter na ito yung statutory appointment letter ninyo. Meron ako na-receive na ganun. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Pero I'm sure kapag nagpa-register kayo ng mag-asawa, makukuha nyo yun. Yung pang-4 na correspondence na sinubmit ko is yung, what do you call this, maisip. Yun, yung pang-4 na sinubmit kong correspondence is the provisionary driving license application form. Nag-apply kasi ako online. Akala ko kasi upload na lang ng upload, pero hindi niya ako pinagbigyan. So, sabi niya, papadalan ka na lang namin ng form. So, pinadalan ako ng form. Tapos, yung form na yon mahaba yun. Tapos, yung sa, kumbaga ito, no? Kumbaga, ito yung form. Halimbawa, ito yung form. Nandito siya sa upper left corner ng screen. Nandun yung pangalan mo at yung address. Bigay ko na lang yung screenshot para makita nyo. Kaya, pag nakuha nyo na yung fiancé visa nyo, mag-apply na kayo ng mga ganun kasi kailangan nyo yung ganung correspondence letter to prove na nakatira kayo sa bahay na yun. Yung pang-5, guys, optional lang naman yan, but it's very strong. Very strong na document na ipinasa ko is yung property na nakapangalan na rin siya sa akin. So, yung bahay na ito, sinama na ako ng asawa ko sa property name. So, yun po yung sinabit ko at legal document po yun. Kaya, yun yung pinaka-5 kong correspondence letter na isinabit. So, 5 na tayo, no? So, phone bill, yung inyong statutory marriage appointment, which is your name and marireceive niyo yun by post. Pangatlo is your bank account na nakapangalan sa inyo.
Pang-apat is yung provisional driving license application form. Pang-lima is yung pangalan na naka-register na pangalan ko na pangalan ko sa property na ito. It's a legal document and it's a very strong document. I'm not sure kung pwede rin kayong isama sa tenancy agreement ng asawa nyo if ever nangungupahan kayo. So, i-check nyo na lang yun. But, if I were you, I would submit it as well kasi strong document din yun. Lalo na kung nakapangalan kayo sa property ng asawa na asawa nyo na pinapaupahan niya. So, parang ganon. Yun yung pinasa ko. Basta importante kasi yung pangalan mo at yung address, yun. Yung pang-anim po, medyo alanganin ako doon. Sabi ko, naku, paano yan? Nakalima pa lang ako. Gusto ko talaga 6. Sabi ng asawa ko, 6 natin gawa tayo ng paraan. So, ganun. Masunurin kasi yan sa law, yung asawa ko. Ako din, masunurin din ako sa law. So, ang ginawa ko, nung time na nag-a-apply ako, nag-fill up ako ng form ko sa spouse visa ko. May dumating akong shipment. Oh my God, dumating yung shipment ko from Vinted kasi bumibili ako sa Vinted. Ngayon, yung package na yun, syempre, nandun yung shipping label, di ba? So, yun yung pinicturan ko, yung shipping label ko. Pero, nung chinek ko tong, requirement ng checklist, ang sabi, kailangan letters or other documents from government department or agencies or bank statement, meron na. Building society, ganyan. Saving book or letters. Electricity or gas bills. Yung mga yan, wala ako niyan. So, sabi ko, naku, paano yan? Yun na yung pinaka-todong kaya kong ibigay, yung 5 na yun. Pero, ang ginawa ko, sinabit ko pa rin yung shipping label na yun. So, pinicturean ko lang yung shipping label kasi nandun yung pangalan ko tsaka yung address. Tapos, gumawa ako ng backup letter or cover letter para doon sa specific letter na isinamit ko na yun. So, gumawa ako ng cover letter, no? So, sabi ko, sir, nilagay ko yung address ko, nilagay ko yung address ng pangalan ng parang sa council office, nawawala ako. Parang yung gumagawa ka ng cover letter pag nag-a-apply ka ng visa, ganun din yung ginawa ko. Pero ang nilagay kong title is application letter for, nilagay kong subject is for my spouse visa application, tapos nilagay ko dun yung kung ano yung application number ko. Tapos, correspondence letter, parang ganyan. So, ibibigay ko na lang yung letter sample. Tapos, sinabi ko doon, I'm submitting this document kasi to support my application for my spouse visa. Ang requirement po kasi is 6 and this is the best that I can provide, which indicates my name and my address. I already have provided 5, but this is the 6th one, and I'm hoping that you will consider and understand that I'm just starting my life here in the UK. I just got married and I really love my husband. I want to spend the rest of my life with him. Sabi ko ganun. So, yun ang nilagay kong letter. So, pwede nyo rin yun sigurong gawin or bahala kayo kung anong gusto yung diskarte. So, ayun yung ginawa ko. Ayun, ganun. So, summarize ko lang yung correspondence letters ha. So, yung bank na Monzo or kung anong bank ang in-apply nyo. Pangalawa is yung aking phone bill, which is EE. Make sure guys na kapag in-scan nyo siya, tapos front and back ha, tapos tignan nyo yung upload nyo kung 2 pages yun. Kasi nung sa akin, lumabas 1 page lang. So, inulit ko yung scan. So, make sure 2 pages talaga yung lumalabas ha. So, ulit, bank statement, phone bill, yung statutory marriage appointment by post kasi nandun yung pangalan yung dalawang mag-asawa tsaka yung yung address. Pang-apat is yung provisional driving license form. Pang-5 is yung property na nakapangalan, kasama kayo sa pangalan ng property. It's either yung talaga yung nabili na yung property or tenancy agreement. Basta nandun yung pangalan niya tsaka address. Tapos yung pang-6, yung sa akin ginawa ko shipping label. Pero lalagyan niyo yan ng backup letter ha. Huwag niyo pabayaan na
ay, niscan niya lang yung, yung shipping label, tapos wala kang supporting document. So, kailangan magkasama yon guys. I-scan nyo, pagsamahin nyo yun. So, uunahin nyo yung cover letter, tapos sa second page yung shipping label. So, dapat magkasama yun para isang scroll lang nung nagbabasa. Hindi siya mahirapan, di ba? It shows that you're responsible, tsaka it shows that you respect their time na hindi na sila maghahalughog ng document nyo. So, yun guys, ha? Yun guys, nga pala, no, guys, sa bank statement pala, yung amin kasi, isang flow lang yung binigay namin. So, medyo, parang 6 pages yata yun. So, syempre, yung nagbabasa na officer, malilito siya. Alin dito yung pension? Alin dito yung monthly income? Alin dito? So, ang gawin nyo guys, it's either i-highlight ninyo or lagyan nyo na asterisk, tapos lagyan nyo, ito yung pension. Pension 1, asterisk pension 2, asterisk rental income, asterisk rent. Parang gano'n. Lagyan nyo na lang ng gano'n. Or i-highlight ninyo. Pag hin-highlight nyo, make sure na hindi masyadong maitim yung highlighter. Tapos, i-indicate nyo, isulat nyo na lang by hand. Kasi ganun ginawa ng asawa ko para mas madaling mabasa nung evaluator or nung officer na madali siyang makita. Kasi nag-a-apply kayo, make it easy for them as well, no? Consider nyo din yun, guys, ha? Yung sa bank statement, guys, siguro medyo mahaba yun kasi depende yun sa haba ng bank statement na isasabit ng asawa nyo. Make sure na i-compress nyo, guys, ha? Kasi, mabigat yung file kapag masyadong marami. Depende sa dami ng pages. So, make sure i-compress nyo, guys. Tapos, make it readable pa rin. Tapos, meron namang free yan online eh. Basta, make sure lang kung ginagamit nyo is yung phone nyo lang or yung computer nyo. Make sure i-compress nyo siya, ha? I-compress nyo siya. And last na binigay sa amin is evidence of monthly housing costs for the accommodation in the UK where you live or will live. So, ang nilagay namin dyan is yung aming mortgage. So, itong bahay na ito, kahit na nakapangalan ito sa akin, siya, under mortgage, ibig sabihin, binabayaran pa rin namin ito. Hulugan pa rin itong bahay na ito. And, malaki siya kasi probinsya ito. Siyempre, sa probinsya, malalaki ang property. But it doesn't mean na mayaman kami, guys, ha? So, yun yung mga isinabit kong documents. Okay, ang summary natin is ang ating passport, proof of immigration status of your husband or your wife, yung aming completion certificate, yung aming land registry, tenancy agreement ng 3 nangungupahan sa amin. So, bawat isa yun, i-scan nyo yun. Maraming pages yun, guys. So, i-compress nyo yun bago nyo i-upload. Council tax. Tapos, yung pension ng asawa ko, 2 yun. So, isang private, isang P60, I think. P60 is government. Tapos, yung isa naman is yung private niya. So, 2 yun. Tapos, nagpasa din kami ng marriage certificate, of course. Importante yon. Divorce or dissolution of marriage ng asawa mo. Nakapangalan yung pangalan ng asawa mo, tsaka yung dati niyang wife. Correspondence letters, I completed 6 of them, which is my phone bill, my bank account opening, which is yung Monzo. Yung pangatlo is yung statutory marriage appointment, yung aking driving license application form, yung provisionary driving license application form. Panglima is yung aking, ano ba yung panglima? Yung aking, yun nga, nakapangalan sa akin yung property. Tapos, legal document yun, very strong yun, guys, ha. So, kung meron kayong other document na very strong, na legal document, isubmit nyo yun. Basta nandun ang pangalan nyo at address. At yung pang-anim yung shipping label. Pero, meron siyang cover letter to back that up. Okay? So, sinabi ko na rin yung bank statement ng asawa ko, kung saan nandoon naka-highlight yung mga pumapasok na pension niya at saka yung rental income niya. So, i-highlight nyo or other i-asterisk nyo, tapos lagyan nyo, ito, arrow or asterisk, tapos pension 1, pension 2, tapos
income tax, sorry, not income tax, sorry, yung rental income. Yun. So, medyo mahaba-haba yun. So, make sure i-compress nyo din siya, ha? Tapos, yung evidence of monthly housing cost for the accommodation in the UK, where you live or will live. So, itong bahay namin, yung aming mortgage statement. Okay? So, overall, yan po ang mga documents na ipinasa namin as a spouse visa. Yan po ang ni-require sa amin kasi yan ay based sa aming mga isinagot sa aming spouse visa application sa home office. So, depende yan, mag-iiba yan, depende kung ano po yung situation nyo. So, kung parehong-pareho tayo ng situation na single ka din dati, wala ka namang chismis sa buhay, wala ka namang mga anak, o ano yan, pareho tayo ng situation. So, okay yun. Tapos sa asawa nyo naman, ang asawa ko is nagpapaupa ng bahay, retired na, nagpe-pension na lang. So, yun yung sinabit namin. Kung related kayo doon, okay yun. Kung nagtatrabaho naman, syempre, iba yung ibibigay sa inyong requirement. Pero ang basic dyan is yung correspondence, tapos yung council tax, marriage certificate, yun yung basic, tsaka mga passport, tsaka yung identity ng asawa ninyo, kung ano siya, ano yung status niya dito, immigration status niya dito. Yun. Pero yung the rest, na iba lang sa amin kasi nga nagpapaupa kami ng bahay. So, yun ha. Yun na. Kung nag-work siya, iba yung magiging requirement nyo. Okay? So, eto na ang tea. Bakit naging 1 day lang? Parang, galing naman ni ate, 1 day lang. Guys, nagbayad kami ng super priority service. Yan po ang dahilan kung bakit kami na-approve ng 1 day lang. Yung super priority service, umaabot siya ng ganitong amount. Ito yan. So, nakakaiyak. Talagang awang-awa ako sa asawa ko. Sabi ko, naku, wawa naman yung asawa ko. Kaya guys, gumawa ako ng video na to para hindi kayo malugi. Grabe. Pag nagbayad kayo ng ganito kamahal, tapos hindi nyo sinunod yung checklist nyo, naku guys, malaking pain sa depression ang equivalent niyan. Ha, guys, mag-ingat kayo. Kasi napakamahal niyan. Parang kapareho rin siya ng aking health surcharge. Kasi yung sa akin, babasahin ko sa inyo. Papakita ko sa inyo, wait lang. So, ang payment amount is 2,258 British pounds. So, ayan payment, 2,158 pounds. Yung guys yung NHS. So, this is as of 2025, January 2025. Yan po yung binayaran namin sa NHS. So, guys, sana nakatulong itong video na ito na bigyan ko kayo ng breakdown or ano yung ma-expect ninyo pag kayo ay nag-upload ng inyong documents. So, pag nakumpleto nyo na ito ngayon, itong document checklist ninyo galing sa home office, ito yan, nandiyan lahat yan. Magkakaroon kayo ngayon ng TLS contact. Yan, diyan kayo magpapasa. Kasi sa atin, VFS, di ba? Dito naman sa UK, TLS contact. Magkakaroon kayo ng UAN number or unique application number. So, ito yan. Binura ko na lang, guys, kasi for privacy reasons. So, 1, 2, 3, 4. So, 16 digits siya, Pag na-receive nyo na yung letter na yun from TLS contact, maggagawa kayo ng account. Parang naggagawa kayo ng login details sa TLS contact. So, gagawa na lang ako siguro ng separate video about TLS contact. Hindi ko naman ibibigay kung ano yung dapat yung gawin pagka nag-upload naman kayo ng document sa TLS contact. Okay? So, thank you guys. So, sana itong video na ito ay nakatulong po sa inyo kung tayo ay pareho ng situation. Again, iba ang magiging requirement ninyo kapag kayo ay iba ang situation ninyo. In my case, yun nga, ganun. Pero kung nagtatrabaho si mister o nagtatrabaho si miss, si hubby or si wifey nagtatrabaho, siya yung sponsor nyo,
iba yung iba yung i-require sa inyo, ganun. Kung may mga anak naman kayo, iba din yung i-require sa inyo. Pero yung pinaka-generic na importante is yung passport ninyo, yung passport ninyo, dalawang passport ninyo or kung ano yung status ng inyong partner or wife, and also yung inyong yung kung saan kayo nakatira, ganyan, tsaka yung council tax, yun yung pinaka-basic. Tsaka, of course, yung pinaka-importante is marriage certificate. So, yun yung pinaka-basic requirement. Pero yung iba, maiiba yan. Depende sa status po ninyo at sa sagot po ninyo. Okay? Well, guys, so hopefully, ang video na ito ay nakatulong sa inyo sa inyong journey sa pag-apply ng inyong spouse visa application at kung paano nyo ma-achieve ang 1 day. So, yan. Thank you for watching, mga wifey, mga hubby, at salamat po sa inyong panonood. If you like this video, you can comment, share, and subscribe as well because lahat po ng ibibigay kong videos is based sa aking experience, how I got here, and give me time kasi busy din kami mag-asawa sa aming business, and I'll do my best to upload upcoming videos about my visa application journey, and hopefully makatulong din yun sa inyo. So thank you, and I'll see you soon. Thank you, mga wifey. Bye!